Hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So ngayon po titignan natin kung anong feelings ng persons mo sa'yo, kung anong aksyon. At syempre, titignan din natin ang kanyang intention sa'yo, no? So just take what resonate po at sana po supportahan nyo ang Happy Angel Reading. Yan, pahingi naman po ng like and hype. So titignan po natin kung sino rin ang persons na nag-iisip sa inyo, no? Sino ang persons nag-iisip? Five of Cups. Naku, very sad ang persons na nag-iisip sa inyo. Dito na rin natin kukunin ang kanyang Queen of Swords, Four of Wands, Knight of Pentacles, Six of Pentacles. Kung makikita mo rito na feelings ng persons mo rin sa'yo, parang halo-halong emosyon, no? May lungkot mula sa nakaraan, saka parang may seryosong intention siya para din sa future mo. So, ang Five of Cups dito, ito yung sinabing panghihinayang, sadness, no? Ito rin yung regret. So sa ngayon, may bitbit siyang lungkot o disappointment. Maaring may nangyari sa pagitan ninyo na hindi naging maganda. O kaya naman ay may mga pagsisisi. Pagsisisi siyang nararamdaman, no? Masyado siyang nakapokus sa kung anong nawala sa kanya. Kita niyo nakatingin dito sa spilled water. Kaya hindi niya agad nakikita na may pag-asa pa, no? Hindi niya nakita may remaining cups dito. Kala niya talaga din siguro wala na. So, kung makikita mo ang King of Swords dito, sa kabila ng emosyon niya, no? Ibig sabihin, sinubukan niyang maging logical at objective din sa'yo. Kumbaga, hindi siya padalos-dalos dito. Kumbaga, pinag-iisipan niya rin kung mabuti ang sitwasyon niyo o gamitin ang utak, hindi lang ang puso dito. So, posibleng medyo cold o distance siya, no? Medyo sabihin mo rin, medyo baka napapansin mo rin na parang cold siya. Pero ang totoo, sinusuri lang niya yung kung anong tama ba ang magiging next na move niya, no? So, kita mo rito, meron kang Four of Wands. Ito yung hangarin niya na para sa stability. So, dito pumapasok na yung magandang balita. Ito yung deep down na nakikita kanya na bilang isang home at stability sa kanya, no? Pag ibig sabihin parang komportable siya sa iyo, no? And this is also card ng sabihin natin card ng uh, celebrations din. Ayan din baka may magpo-propose o yan yung lilipat ng bagong bahay, no? Ayan yung nagpapagawa ng bahay. Baka yan din yung gusto niya na pag napagawan ka ng bahay or this is also stability, no? So, gusto niya ng isang relasyon din na masaya, payapa at saka sabihin natin na yung gusto niya yung buhay na ano na parang pwedeng i-celebrate, parang ganon. Kahit may lungkot dito sa ano sa Five of Cups, no? Ang ultimate goal niya yung parang solid foundations din na dala ng Four of Wands. No? Ang mabagal itong Knight of Pentacles, mabagal pero siguradong pagkilos naman to. So hindi ito yung taong magpapaulan sa labas o sabihin natin yung lalabas siya sa bintana mo na bukas, hindi gano'n, no? Mabagal siyang kumilos dahil gusto niyang maging sigurado. So ang feeling niya sa iyo yung parang worth the wait, no? Kumbaga parang worth the effort. Seryoso siya at committed, no? Pero expect na steady face lang ang galaw niya. Kumbaga hindi siya nagso-shortcut dito, no? Hindi siya parang he's also listening sa kanyang intuitions, no? Yung kumbaga slow face ang pasok niya sa iyo dahil ang Knight of Pentacles ay Pentacles is matagal na suit sa lahat ng suit, no? So andito naman ang Six of Pentacles. Ito yung balance at pagbibigay ng reciprocity.
No, ito yung gusto niyang magkaroon ng equal give and take sa inyo. Kumbaga, ready siyang mag-effort, magbigay ng time at suportahan ka. So, ang tingin niya sa yung someone na deserve ng kindness at generosity. Kumbaga, gusto niyang ayusin kung ano man ang kulang o unfair sa relasyon niyo dati, no? So, kung makikita mo, ang big picture dito sa feeling niya, ah, sabihin natin, feeling ng persons na 'to yung parang may kailangan pa silang i-heal o i-process na lungkot dahil itong Five of Cups, 'no? Kailangan niya pang i-process lahat. Pero desidido siya maging matino at tapat sa'yo dahil sa King of Swords, 'no? Ah, nakikita ka niya bilang isang long-term partner dahil sa Four of Wands, 'no? At handa siyang mag-invest ng effort sa'yo, yung Six of Pentacles at para sigurado, no? Ah, hindi niya minamadali ang approach sa iyo dahil andito ang Knight of Pentacles, no? Nakuha mo? Yan ang feelings niya sa iyo. So tignan naman natin yung intentions niya sa iyo, intentions ng persons ng ating collective, kahit ano pong sign ninyo, no? Four of Cups. O, talagang parang medyo cold siya, no? So ang Four of Cups ito yung sabihin natin medyo nag-aalangan, no? Medyo sabihin natin may stuck energy. Ano pa pong intention? Let's see. Two of Swords. Parang stalemate. Parang hindi makapag-decide. Ang intensyon, o sabihin natin, namimili. Knight of Swords. Ayun, padalos-dalos. Seven of Wands. Ang kanyang intensyon. King of Cups. So, pagdating naman sa intensyon niya, ito nga, as I told you, medyo parang stuck siya. Para siyang nakikipag-away sa sarili niyang isip at kung paano siya lalapit sa iyo, no? Dahil ang Four of Cups, ito yung sabihin natin pag-alinlangan, no? Sabihin natin sa ngayon siguro, intentions niya yung parang medyo passive, parang wala siya sa mood, gumalaw, ayan, parang tingin mo bored siya, no? Parang may boredom at pag-aalinlangan siyang nararamdaman. Maaring may mga ino-offer ka sa kanya o ang tadhana sa kanya, pero hindi niya pinapansin, no? Kumbaga naka-focus siya sa sarili niyang mundo rito or sabihin natin may insecurity siya. This is also sinasabi missed opportunity, 'no? Kita mo hindi niya tinitingnan, 'no, yung offer sa kanya o yung offer mo na maganda hindi niya nakikita, 'no? So andito rin ang Two of Swords. Ang pagkakaipit itong parang stalemate, maliwanag na hindi pa siya makapag-decide. So ang intention siya yung kumbaga nakabitin. Dahil hirap siyang mamili sa dalawang options o directions. O hindi kaya meron itong siguro may third party tayo na namimili ka. I don't know, it might not resonate sa lahat, no? Kung may third party siya, wala. Pero siguro namimili siya. This is also thinking of two potential lover or sabihin natin naka-stagnant lang siya, naka-stalemate lang siya, no? Ayaw niyang buksan ang piring ng mata niya para makita niya ang katotohanan, makita niya kung anong pipiliin niya, 'no? Parang gano'n ang istorya nitong Two of Swords, parang ito yung pagkakaipit. Parang may mental block din, 'no? Kumbaga sabihin natin parang ayaw niyang makakita o makarinig ng katotohanan dahil siyempre natatakot siyang magkamali sa desisyon. Pero andito ang Knight of Swords. Ang Knight of Swords ito yung parang biglaang paglusob na kahit na stuck siya sa unang dalawang card dito, 'no? Kahit stuck siya diyan, may part sa kanya na gusto niyang biglang kumilos, 'no? Parang in-urge siya na biglang gusto niyang kumilos. So, parang ang intentions niya rito is is to cut through the noise, 'no? Patayin yung sabihin natin putulin na yung ingay. Darating ang point na bigla na lang siyang magsasalita o magpaparamdam ng mabilisan sa'yo, 'no? Tsaka baka dun na siya magsalita ng nararamdaman niya. Tsaka medyo baka ano din, medyo blunt o direkta din ang dating. Para lang matapos na yung pagkalito niya rito eh. No? Andito ang Seven of Wands. So ito yung pagiging defensive.
So, ang intention siya ay yung protektahan ang sarili niya o ang posisyon niya. So, ang posisyon niya sa'yo siguro, eto rin sabihin natin ramdam niya yung ano, ramdam niya yung na kailangan niyang ipaglaban ang sarili niya o may mga external factor o ibang tao o sabihin natin o sitwasyon na parang humahad lang sa kanya dito. Kumbaga handa siyang manindigan pero medyo defensive ang approach niya. Parang laging naka-guard siya, no? Baka siguro dahil nga dito sa past, dito sa mga past energy na naranasan niya, parang ginagardan niya rin siguro ang kanyang puso, defensive siya, no? So, meron kang magandang card dito, ang mature na pagmamahal. Ito ang saving grace. So, ang reading na to, sabihin natin is, pag, ang reading na to is parang ano parang saving grace sa ilalim ng lahat ng kalituhan niya rito at pagiging defensive. Ang core intention niya ay maging mature, no? Sabihin natin, ito yung mapagmahal at stable. Kumbaga gusto niyang i-control ang emotions niya para hindi siya magmukhang desperado. No, gusto niyang maging provider ng emotional support para sa iyo. Pero ano, parang pinipigilan lang siya ng Knight of Swords at Two of Swords dito no? Parang pinipigilan siya nito, itong dalawa. So kung makikita mo ang summary ng ano mo, no? Kumbaga ang intentions niya, parang ang persons mo ay kasalukuyang naguguluhan, tila naka-blindfold dahil sa Two of Swords dito. Pag gusto niyang lumapit at maging maayos ang lahat, no? Dahil andito ang King of Cups. Pero parang kailangan muna niyang i-overcome ang pagiging defensive niya rito sa Seven of Wands, no? Mag-ingat lang dahil baka bigla siyang mag-message o sumulpot pag ura-urada nang hindi mo na lang inaasahan dahil sa gusto niyang ma-solve ang nararamdaman niyang pagkabagot dito sa stagnation sa Four of Cups, no? So in short, ang intentions niya rito yung in short, ang intentions niya rito nak is yung parang ayusin ng gulo. Baga sa isip niya parang may bigay sa iyo ang emotional stability na deserve mo. Pero dadaanan muna niya ito sa phase ng sabihin natin na medyo padalos-dalos ang kilos, no? Parang kung makikita mo rito, no? Parang ang kanyang shield dito is ang kanyang shield at saka behavior. Pagdating naman sa kanyang defense mechanism at behavior, kilos o asal, sa ngayon mukhang may pader, no? Parang siya yung tinatayo para protektahan ang sarili niya habang pilit niyang pinapakitang kontrolado niya ang lahat dito So, based sa mga card dito, ang kanyang shield, paano siya nagdedepensa dahil nga dito sa Seven of Wands na ano, no, gusto ko lalong iklaro. Kumbaga gagamitin niya ang pagiging composed o kalmado bilang shield kahit na nagugulan siya sa loob ng Two of Swords dito. Ito, Two of Swords. So, ipapakita niya sa labas na okay lang siya at very stoic siya dahil nga may King of Cups. So, so iisipin mo tuloy na wala siyang pakialam. Pero ang totoo, feel niya yung ganyang style para hindi siya magmukhang mahina, para hindi siya maging mukhang mahina o vulnerable sa'yo. So, minsan, magbe-behave siya ng parang uninterested siya o hindi ka pinapansin dito kasi may King of Swords ka rito, no? So, kasi yun yung nga parang ano, sabihin natin, baka ayaw niya ng rejection para hindi siya ma-reject din. Mas pipiliin niyang magkunwari na maging bored siya at distracted kaysa aminin niya yung takot niya na yung takot siya na sumubok uli. So, ang defensiveness dito ng Seven of Wands, kapag nararamdaman niya na corner siya o tinatanong mo tungkol sa kanyang commitment, agad siyang magiging defensive. Kumbaga, ipaglalaban niya ang point of view niya.
'no, kahit minsan ay hindi naman kailangan dahil feeling niya nga ay kailangan niyang protektahan ang kanyang peace or territory because nga dito sa Seven of Wands. So, ang kanyang behavior actually, kumbaga makikita mong gagawan niya ng parang impulsive communication sa'yo dahil may Knight of Swords, 'no? May mga moment na bigla siyang magme-message o magsasabi ng isang bagay na hindi hindi pinag-uusapan ng mabuti. Puwedeng maging sharp siya o masyadong direkta sa pananalita niya, 'no? So, maaari ding nakakasakit pero ang behavior lang lang ito ay itong yung parang gusto niyang matapos ang tensyon. So, kumbaga calculated movement din 'no, sa mga mahalagang bagay tulad ng pag-commit o sabihin natin yung pagbabago ng status, napakabagal niya. So, huwag kang mag-expect ng instant change. Kumbaga ang behavior niya ay test the water muna. Parang tingin mo bini-breadcrumb ka 'no? Pero sisiguraduhin niya muna kasi na safe bago siya mag-take ng susunod na step. Papaano 'pag minessage ka niya tapos pa yung dun pa rin yung ego. May-message ka niya tapos hindi ka sumagot o baka meron na, baka naka-move on na, parang gano'n 'no? So, kinakalkula niya. Fear of rejections din andiya diyan. So, andiyan yung hot and cold treatment niya 'no, dahil sa halo ng Five of Cups dito at ng regret at ang desire niya na Four of Wands sa'yo na stability. Makikita mo ang behavior niya minsan ay a little bit sad at malayo ang loob. Parang parang ano ba yung parang ano ba yung kinikilos mo? Ano ba, para kang nagugulumihanan, parang gano'n 'no? So, ang nakikita natin dito, makikita mo siya minsan nga malungkot at malayo ang loob pero biglang magiging sweet at nostalgic dahil gusto ka naman talaga niya makasama even sa future, hindi lang sa ngayon. So, ang behavior niya sa ngayon parang push and pull, 'no? Gagamitin niya ang logic at pagiging defensive para hindi masaktan. Pero hindi niya matatago na may malalim siyang pagtingin sa'yo dito. Para ka kasing nakikipag-ugnayan sa isang tao na may dalang espada, 'no, pero ang gusto ay puno ng cups, emotions, 'no? Kumbaga, 'wag mo siyang biglain o i-pressure dahil sa Seven of Wands energy niya yung mabilis na mag-trigger kapag nararamdaman niyang kinokontrol siya. May pagkama-arts, 'no? So, bunot pa tayo para Seven of Swords, medyo be wise or may pagka-tuning energy din. Kanyang action and behavior, Seven of Swords, Four of Swords, dagdagan pa na iklaro pa natin 'no, Four of Swords, the Hangman, Five of Wands, na 5 mo, Three of Swords, bakit ganyan? So, kung makikita mo rito na nakita natin 'no, sa papakita ng ang persons mo parang nasa kasalukuyang nasa gitna ng malalim na internal struggle dito. So, defense mechanism niya, ang shield niya, yung pinaka-behavior na parang escape artist 'no, ito ang Seven of Swords. Ito yung primary shield niya rin 'no, kapag nararamdaman niyang masyado ng mabigat ang emosyon o yung pinag-uusapan, ang tendency niya ay umiwas o tumakas. Takot siya sa komprontasyon. Kaya gagamit siya ng palusot o kaya na may mga, sabihin natin mananahimik na lang bigla o andiya diyan yung ghosting or avoidance, 'no? Para hindi siya masaktan o para hindi siya kailangang magpaliwanag din, 'no? Kung makikita mo rito, ang Four of Swords pa 'no, ito yung healing. Gagamit siya din ng silence bilang proteksyon. So, iisipin mo na baka wala siyang pakialam, na wala na kayo, para ayaw niya na sa'yo, na turn off ba siya, parang gano'n. Pero ang totoo, kailangan niya lang i-detach ang sarili niya sa sitwasyon dahil pagod ng isip. So, ang shield niya rito, ang pag-isolate sa sarili para hindi niya madagdagan ng gulo, 'no? Para mapagtakpan niyan, ay ilalayo niya ang sarili niya at magpapahinga, parang gano'n 'no, magsa-silent mode. So, 'wag kang magtaka 'pag nag-silent mode uli, pagkatapos niyang maayos, magsa-silent mode uli. Pagkatapos niya ng mag-communication,
magsa-silent uli kasi dinadahan-dahan din niya, 'no? So, kung makikita mo rito, andito ang kanyang behavior, kilos at galaw, 'no? Ang hangman, kumbaga stagnant, naka-pose. Ito yung parang sabihin na extreme hesitation. So, ang behavior niya ngayon yung parang stagnant, wala siyang ginagawang move dahil siyempre parang hindi dahil ayaw niya, kundi dahil tinitingnan niya ang sitwasyon niyo sa ibang perspective. Kumbaga para siyang nakabitin, naghihintay ng tamang pakiramdam o bago siya kumilos din dito. So, wag kang mag-expect ng mabilis na action mula sa kanya, no? Dahil Knight of Pentacles nga ang approach niya sa'yo, no? So, andito rin yung ina-avoid niya ang conflict because may five of ano dito, no? Five of Wands reverse. Sa kabila ng gulo ng behavior at peace at all costs, ayaw niya ng away. Kung may pagtatalo din, kung may pagtatalo, parang siya yung unang bibigay o aalis sa usapan dahil ayaw niya niyang madagdagan ng stress. Sinusubukan niyang i-minimize ang frictions, no? Sa, siyempre, para hindi na madagdagan yung gulo palalo. Para din sa pagitan ng pagitan niyo na sa pamamagitan din na hindi na lang pagsagot kaya siya silent din dito, no? Ito yung deep pain, heartbreak, sabi sa inyo. Ito yung pinakaugat ng behavior niya eh. Kumbaga, nasasaktan siya, maaring may old wounds o kamakailang sakit na nararamdaman na nagpapabigat sa bawat kilos niya. Nag-away ba kayo nito? Nag-message ba ng masakit? O ikaw hiniwalayan mo through text? Kumbaga, nag-ask ka ba ng commitment? Parang ganon siguro ang dahilan na hindi siya makasagot kaagad. O baka naman blinak mo na right away o sabihin natin nag-silent ka na rin dito, no? Parang yan ang nafi-feel ko. Kasi may deep pain siya. Kumbaga ito yung klase ng tao na parang hirap siyang although na mahal ka, pero hirap siyang ilabas kung paano kasi nga namamagitan ng pride dito eh, no, sa kanya or sabihin natin takot nga, rejection, no? O dahil din siyempre ginaguard din niya puso niya dahil sa nakaraang pain. No, parang baka ganito uli mangyari. Kaya talagang tinitignan niya sa new perspective ang relationship na baka sa previous relationship niya may naranasan na nga siyang ganyan. So, tinitingnan niya kung baka worth bang investing na to, worth ba ang relationship na to, worth bang energy ko sa kanya. Parang ganong kinakalkula niya, no? So, ito rin yung old wounds na sinasabi natin, no? Kaya pala. Ano 'to, eh, kamakailang sakit lang 'to na nararamdaman na nagpapabigat sa bawat kilos niya, eh. O sabihin natin baka may problema, may disappointment sa bahay, sa trabaho, 'no? Kasi ito yung behavior niya na pag-iwas o pananahimik dahil nagdudugo pa ang puso niya. Hindi pa siya ready na maging vulnerable ulit. Malamang kakaano lang nito, kaka-separate lang tapos nakilala ka. Nag-date kayo ng mga how many days siguro, how many weeks, how many months siguro kayo, pero andun pa yung old heartache niya sa ex siguro. Puwede rin na kamakailan nag-away kayo 'no, which one will take that ano. So, just take what resonate po. Kasi dito thinking two lovers, eh, 'no, baka dalawa kayo, pero kayo parang hindi pa talaga committed sa isa't isa, wala pang formal na parang, "Oh, tayo na," parang gano'n. Some of you lang 'no, how I feel. So, kung makikita mo ang persons na ito yung parang kasalukuyang nagtatago sa likod ng katahimikan, 'no, dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. 'No, ito Three of Swords ang last ng pure. Imbes na harapin ang problema, mas pinili niyang mag-isip muna ng malalim dito eh, 'no? Because of the Hangman. O umiiwas sa usapan dahil may Seven of Swords dito. Sneaking out para maiwasan ang lalong pagtatalo, 'no? Baka nga nagtalo kayo dati, baka nagkasagutan kayo, may disagreement kayo last time, o may nag-text na hindi mo nagustuhan, o nag-text ka hindi siya sumagot, parang gano'n, 'no? So, parang gano'n ang style. So, ang mensahe para sa'yo 'no, but you have your own free will dito. Kasi, 'wag mong isipin na ang pananahimik na yung kawalan ng interes sa'yo ha.
Kasi ito yung kumbaga ito yung paraan niya para i-survive ang sakit ng nararamdaman niya sa ngayon. O sabihin natin talagang nasaktan din siya sa inyong separation, some of you din na magkasama na nag-separate. So, masyadong fragile ang energy niya pero sa anumang seryosong usapan at komprontasyon, parang iniiwasan niya at this current moment. No? So, kahit anong sign po, no? Nakita natin parehas may four suits dito. So, kita natin this kahit babae ka o lalaki po, no? Siguro parang kailangan niya muna ng space, hayaan mo siya manahimik, hayaan mo ibitin niya yung paa niya diyan. Nasabi ko, hayaan mo ibitin, patawarik ang ano niya para 'yun, diyan siya makakagkaroon ng realizations, eh, 'no? Basta 'wag mong iisipin na na hindi siya interesado sa'yo. Interesadong-interesado siya, takot lang siya sa rejection. Ayaw naman kasi niya magsalita, eh, 'no? Magsalita siya para malaman mo, 'no? Para matulungan mo. May ganyan po talagang ano 'no, tao. So, tingnan nga natin ang outcome niyo. Tingnan nga natin ang outcome nila, please, outcome. Oh, King of Wands, aba, beautiful naman ang inyong outcome. Outcome ng relationship na 'to. Oh, may Ten of Cups. Aba, maganda naman pala outcome. Kaya worth the wait naman. Ganyan kumilos ang Knight of Pentacles. Siguradong may Ten of Cups. Nakasunod. Oh, di ba? Sige, magantay ka na lang dito na habang antayaan mo lang siyang mag-tumbling-tumbling sa puno diyan, ibitin niya yung paa niya. Ayan. Natutuwa ako sa pag-hangman, eh, 'no? Tell us more outcome. The Star. Saan ka pa lulugar diyan? Ten of Swords. New cycle ng inyong relationship na. Nine of Cups. Oh, reverse nga lang. Pero okay lang yan. Sana makita nyo, no? Isa pa nga. Natutuwa ako sa Three of Pentacles. Natutuwa ako sa ano eh. Natutuwa ako sa ano. Sa, sa ano ninyo. Sa outcome. Kahit ganyan ka, no? Kahit ganyang katahimik, no? Nakabuo ng Ten of Cups. No? Nakakatuwa. So, andito yung outcome nyo, no? Ang mga card na ito parang nagpapakita ng isang emotional roller coaster din. Pero may napakagandang potential para sa happiness, no? Panay happiness to. Sabihin din natin, ito rin yung pagtatapos ng bago nyo marating ang stability. No? Parang new chapter nyo, talagang dapat may putulin, may matapos na chapter ng buhay ninyo, kagaya yung pananahimik. So, ang potential ng King of Wands at Ten of Cups at ng Star dito is napakaganda. Pag ang simula o sa core ng inyong connection, may matinding passions at vision. No? Dahil nga ang King of Wands dito, may promise ito ng happily ever after eh, no? O emotional fulfillment ng Ten of Cups. Ang ganda ng ano nyo, no? Ganyang kumilos ang Knight of Pentacles, slow but surely, no? At may Ten of Cups pa. Sometimes Ten of Pentacles, no? Baga ito yung star, and dito yung star nagbibigay ng pag-asa at healing din, no? Ito yung may heal din ang yan, may heal din niya. Hindi nakat-stagnant kayong ganyan, no? Kumbaga, ibig sabihin ang relationship na to, nagbibigay ng pag-asa at healing nga, ito yung card ng destiny. Ibig sabihin nga ang relationship na to yung parang kakayahang magbigay sa iyo ng inspirasyon at tunay na kaligayahan din ang persons mo. No, kaya niyang ibigay diyan. Basta mag-heal lang siya. Mahil lang siya at may heal naman siya because of the star. There's a lot of hope sa relationship nito. Ito rin sabihin natin pagsubok sa Ten of Swords. No? Ito yung pagsubok nyo, ang challenge ninyo. Ten of Swords at Nine of Cups in reverse. No? Kung makikita mo rito,
dito na pumapasok yung challenge sa outcome, 'no? Because ang Ten of Swords ito yung sabihin nating pagtatapos ng isang cycle o pagtatapos ng parang this is rock to bottom, said na, punong-puno na, pumuno na ang salop, 'no? Kailangan ng kalusin. At ito rin yung puwedeng sabihin natin may betrayal o kaya naman ito yung hitting rock to bottom. Talagang siguro may betrayal nga o may third party involved nga nangyari. So, maaring may kailangan sabihin natin may kailangan i-cut o may kailangang matapos, 'no, o mamatay. Hindi tao, yung sitwasyon, okey? O dapat may tapusin na ugali, ayan din sabihin natin yung ang hindi magagandang ugali din o sabihin natin sitwasyon o cycle sa inyong dalawa para makapag-move forward kayo, 'no? Ang Nine of Cups in reverse naman, ito yung babala tungkol sa unfulfilled desire na, 'no, o ang pagiging makasarili. Maaring makuha niyo ang gusto niyo pero ang relasyon, sabihin natin ang relasyon na gusto mo, pero, mararamdaman niyo na parang may kulang pa rin o hindi kayo ganap na kuntento dahil sa bigat ng pinagdaanan ninyo o siya. Baka tinatago lang din ang ano 'no, just lang para lang para lang magkaroon ng katahimikan. Very fresh pang sugat ng persons na 'to, eh. Puwede po ang energy magka-ano 'no, magkabaliktad. So, may Three of Pentacles ka naman dito. Three of Pentacles. Pahingi naman po ng like and hype diyan, pa-support po ng Happy Angel reading, ayan. At nag-e-enjoy ako kaya ang dami nating binubunot, ano. So, kung makikita mo rin dito 'no, ang Three of Pentacles, kahit may sakit siya ng Ten of Swords dito nak 'no, pero ang huling card mo is Three of Pentacles na isang collaborations at teamwork. 'No, kumbaga ang outcome dito yung nakadepende na kung paano kayo magtrabaho ng magkasama. Hindi ito yung isang magic na magiging okay right away. So, kailangan niyo itong pagpuyatan o pag-usapan at i-build uli ng dahan-dahan because nga this is Three of Pentacles. Kailangan teamwork kayong dalawa mismo ang kikilos, 'no? So, ang inyong final outcome talaga, ang relasyon niyo rito yung parang dadaan sa isang total transformations, 'no? Kumbaga mararanasan niyo ang rurok ng isang Ten of Cups dito, itong happiness, kasayahan, pamilya, ebe happiness, full of happiness. 'No, ito yung kumbaga pero kailangan niyo ring harapin ang pinakamasakit na part ng iyong journey which is the Ten of Swords, 'no? So, ang resulta niyon magiging matatag lang ang inyong sabihin natin outcome kung pipiliin niyo ang Three of Pentacles dito. Kung magwo-workout kayong dalawa, hindi lang siya, dapat pati ikaw. Ito yung ang seryoso din yung parang ang Three of Pentacles spot, ito yung seryosong pag-aayos at paggawa ng pundasyon ninyo, 'no? Kung hindi kayo magtutulungan dito, may iwan kayo sa energy ng Nine of Cups in reverse, 'no? Parang unfulfilled, hindi complete ang inyong kasayahan, 'no? Kaya naka-reverse siya. Laging bitin o hindi masaya kahit naka Ten of Cups na, 'no? So, you have your own free will pero bibigyan kita ng advice base sa ating mga card dito sa tarot. Ah, 'Wag kang matakot sa pagtatapos ng isang phase ng relasyon ninyo dahil talagang dapat need to end some o kailangan niyo talagang mag-break up para sa next na yugto ninyo, 'no, maging maayos kayo, 'no? Kailangan niyo ng konting detachment, parang gano'n. So, 'wag kang matakot diyan sa phase na 'yan, sa relasyon niyo 'no, dahil kailangan 'yun para magkaroon kayo makapagsimula kayo ng mas maayos at na teamwork, 'no? So, kailangan din dito nakatuon din kayo sa patience at self-preservation. Kumbaga tanggapin mo ang end ng cycle, Ten of Swords. 'Wag mong pilitin na pang-ibalik yung relasyon sa kung ano ito dati. 'Baga ang Ten of Swords ito yung sa outcome, yung parang nagsasabing kailangan bitawan ang lumang sakit.
sumbatan o maling pattern, no? Para magkaroon ng bagong simula. Kailangan hayaang niyong mamatay ang lumang version ng inyong pagsasama. No? So, tanggapin na ang sakit at pagkapatawaran. At kumbaga, bahagi ng growth nyo yan eh. It's happened for its reasons kung bakit kayo nag-temporary o nag-no contact o nag-detach kayo. No? So, dahil nga sa growth din nyo para malaman ninyo anong dapat, no? Tama lang din ang move ng persons, no? At wag magmadali dahil ang Knight of Pentacles at Hangman, oo, hindi siya nagpapetik-petik dito, no? Iisip din siya sa relasyon. Kumbaga, ang advice sa'yo sa ganito, huwag pilitin ng mabilis na result. Kung hindi siya kumikilos o parang stagnant sitwasyon, so hayaan mo lang siya. Kasi ang pagpepresyo sa isang taong nasa hangman at four of swords mode, ito yung lalo lang magpapalayo sa kanya dahil very defensive siya. No? So, dahil may seven of wands nga rito. So, gamitin mo ang oras mo ito habang nag-aantay para sa sarili mong kapayapaan. Mag self-love ka muna, ayan yung magpaganda ka, ayan yung gawin mo yung mga hobby mo na hindi mo nagagawa dati, ayan yung go out with your friends, no? Enjoy yourself at mag-focus ka sa sarili mong peace. So, focus ka din sa reality, no? Hindi sa fantasy rito. Dahil ang Nine of Cups in reverse ito na, ang advice dito na how you will deal with it, minsan masyado tayong nakatingin sa star din, no? Na hope, at Ten of Cups, the dream, pag masyado tayong nakatingin doon, masyado tayong nakapokus doon, kaya hindi natin nakikita na may red flag pala. So, ang totoong nararamdaman niya, hindi mo nakikita. So, ang advice, maging tapat sa sarili. Masaya ka pa, kung sabihin natin kung masaya ka pa ba talaga o mahal mo na lang ang idea ng pagiging kayo, no? Tanungin mo sarili mo yan. Masaya ka pa ba talaga o mahal mo na lang ang idea ng pagiging kayo? O syempre, siguraduhin mo na hindi ka lang naghihintay sa isang bagay na hindi naman nakakapagbigay sa'yo ng tunay na contentment. No? So, ito rin, teamwork nga sa Three of Pentacles. No? Kung mag-usap kayo, iwasan ng emotional na drama. Maganda yung approach mo, yung medyo collaborative. O sabihin natin, imbis na ang sabihin mo sa kanya, bakit hindi ka nagpaparamdam? Subukan yung paano natin ito aayusin ng magkasama. Kumbaga ang relasyon na 'to ay mabubuhay lang kung may seryosong commitment na mag-build uli ng step by step na parang mga arkitekto, 'no? So, protektahan mo rin ang iyong energy dahil may Seven of Swords dito at Four of Swords. Ito, Seven of Swords at Four of Swords. Seven of Swords. At ang Four of Swords dito, no? Protektahan ang iyong energy. Dahil may energy pa sa pag-iwas dito ng Seven of Swords mula sa kanya, advice sa iyo ay wag mong ibigay ang lahat, no? Wag mong ibibigay sa kanya lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Kung kailangan niyang mapag-isa, let him. Ibigay mo 'yan, no? Nang syempre maluwag sa loob mo. I-detach mo siya. I-silent mo siya. Dahil nga ang energy niya ganyan eh, Seven of Swords eh. Bigay mo yung ng maluwag sa loob mo ha. Because ang paghahabol sa taong umiiwas ay lalo lang magpapagulo sa inyong dynamic, no? So sa madaling salita, pinakamagandang advice ngayon, wait and observe. So hayaan mo yung tadhana because andito naman ang star. Ang gumawa ng paraan habang ikaw yung nagpo-focus sa sarili mong healing. No, kung talagang para sa iyo ang relasyong ito, babalik ito sa Three of Pentacles space, no? Kung saan pareho na kayong ready at na magtrabaho para sa inyong future. So, may tanong ako, no? Nararamdaman mo ganyan ba ang nangyari? Paki-comment naman po. Importante rin po ang inyong comment. Ayan, pahingin na rin po ng like and hype dyan. And notifications bell din po pag nag-subscribe kayo, pa-support po. Meron po tayong promo, no? Pre-recorded reading. Naka-extend po. If you wanted pre-recorded reading, i-record ko po ang iyong tanong, no? At papadala ko po ang link sa inyo. Ganun po ang pre-recorded reading, no? So, kontakin nyo lang po ako sa Messenger sa ating Facebook. Happy Angel Reading, no? Ayan, so,
Tingnan pa nga natin kung anong parating sa anong advice pa o paparating, anong message natin sa collective spirit guide. Deceptions, may nangyari talaga, no? Sabihin natin, isa sa inyo, talagang someone is wearing a false self mask in this relationship, no? Baka nga may third party na na-booking ka ba o siya na-booking mo, parang ganon. Bakit naging ganito? Kasi may heartbreak siya rito, ang persons mo o ikaw. Pero true love nyo ang isa't isa. This is a romance of a lifetime. So sabi sa inyo, no, talagang may future din ang relationship na to. Tell us more. Very soon daw. No? I-pray mo rin, clearly decide what you want so that it comes to you now. So hindi na rin pala, kaya din siguro lumabas ang reading na to. Baka tumayo na siya, no? Baka tumayo na siya very soon. So at kumilos na, nakakuha na siya ng perspective at ready na siya magsalita. So very soon din na some of you din may darating na new person din, no? Or sabihin natin, mag-pray kayo na dahil mag-pray kayo na i-heal na siya kaagad. And then sabihin niyo kung anong gusto niyo kay God, sa ating spirit guide, sa ating universe, no, para dumating daw sa inyo ng biglaan. Ayan, some of you new love, some of you may darating na bagong pag-ibig, no? Sa mga single, sa mga nag-aantay, a new person has stirred your romantic feelings. So may nagkakagusto rin sa iyo, no? Nakita natin dito. Ayun nga, so pay attention to the red flag. So pag dumating sa sayo, no? Heart-to-heart conversations. No, ayun, ako, release your ex daw. Release your ex. Baka some of you nagto-two-timer. Hindi ko sinasabi lahat, no? Baka itong persons na to rin nagto-two-timer, no? Parang ganun po. This might not resonate sa inyo. Just take what resonate po, no? Release your ex daw. Baka dadalahin mo pa rin ang bagahe, no? O siya, dala pa rin niya ang nakaraan talaga kasi baka baka sabihin ko din na parang I could feel na bago lang kayo nito habang tapos kumbaga nakilala ka niya ng time na nag-heal siya, no? That's what I'm getting po, no? Just take what resonates. Yan, maraming salamat at yan, talagang na may separations, no? Some of you separated talaga. So, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa Happy Angel Reading. Malaking bagay po yan sa amin ang inyong mga like, hype, and pag-share ng ating video at pagsusubscribe po. Malaki pong tulong sa Happy Angel Reading. Thank you so much and God bless you. See you po again sa ating next reading. Kahit ano pong sign nito, ha? Ayan. Thank you and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve?
In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag